Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Nakampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Biyernes, panibago na namang beauty queen ang ating mga kasama ngayong hapon bilang special guest co-host. Walang iba kundi si Doktora Evangeline May Castillo Robea, ang kasalukuyang Classic Mrs. Philippines International Global. Magandang hapon sa iyo, Doktora, at maraming salamat sa pagpunta dito sa Camp Crame at welcome sa ating programa, Doktora. Magandang hapon, Sir Eton, at sa lahat ng ating mga tagapanood ngayon. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PICAG, Tagapag-ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Transition po tayo. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Hindi isda kundi droga ang huli. Halos 14 milyong halaga ng shabu nasabat sa 2 mangingisda sa Dawis, Bohol. Miyembro ng milisya ng bayan, voluntaryong sumuko at tinalikuran ang madugong kilusan para sa kapayapaan. 2 katao arestado sa iligal na bentahan ng baril sa Marawi City. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Nagdesisyong talikuran ang madugong kilusan at tahakin ang landas ng kapayapaan ang isang miyembro ng milisya ng bayan matapos siyang voluntaryong sumuko sa mga otoridad kamakailan. Simula, malayo sa karahasan at mas malapit sa kapayapaan at kaunlaran. Ang magandang balita, hatid ni Patrolwoman Maria Ella Garcia. Nagbalik loob sa pamahalaan ng isang 53 anyos na miyembro ng milisya ng bayan sa Pinukpok, Kalinga. Nito lamang Hulyo 7 taong kasalukuyan. Batay sa ulat ng Kalinga PPO, isinuko ng dating rebelde ang isang Garand rifle na may serial number, 2 clips ng Garand rifle at 16 na live ammunition ng caliber 30. Ang pagsuko ay sinagawa sa tulong ng mga operatiba na pinangunahan ng Pinukpok MPS 103rd Infantry Battalion ng Philippine Army. Katuwa ang Provincial Intelligence Team ng Kalinga ng Regional Intelligence Unit 14, 153rd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 15, Kalinga Police Provincial Office. Ang dating rebelde at ang mga isinukong armas ay kasalukuyan nang nasa kustodiya ng 103rd Infantry Battalion Philippine Army para sa debriefing at kaukulang proseso. Patuloy naman ang panawagan ni Police Colonel Mangili sa mga natitira pang miyembro ng komunistang teroristang grupo at NPA na magbalik loob sa pamahalaan at yakapin ang mga programa ng gobyerno na nagsusulong ng kapayapaan at kaligtasan sa bawat mamamayan. Mula dito sa Baguio City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At Patrolwoman Maria Ella Garcia.
Hindi nakaligtas sa kamay ng batas ang isang lalaki matapos itong maaresto ng mga otoridad sa San Fernando City, La Union, kaugnay ng kasong frustrated homicide. Magbabalita dyan si Patrolman Dennis Carinal. Estado ng mga operatiba ng City of San Fernando PNP ang isang most wanted person sa Barangay San Agustin, San Fernando, La Union. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Rogelio B. Miedes, hepe ng City of San Fernando Police Station, ang akusado ni alias Nardo, 49 years old, residente ng Barangay Upper Banks, Barangay Puro, San Fernando, La Union. Dakong alas 3 ng hapon ng maristong nasabing akusado sa bisa ng warrant of arrest na nilagyan ng Robert T. Kawin, Presiding Judge, Regional Trial Court, 1st Judicial Region Branch 29, San Fernando City, La Union, sa kasong paglabag sa frustrated homicide at mayroong rekomendadong piyansang 24,000 pesos. Samantala, nasa kustodiya ng City of San Fernando Police Station ang nasabing akusado para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Ang tagumpay ng operasyon ay bunga ng magandang pagtutulungan ng mamamayan at ng pambansang pulisya para mas lalong mapalakas ang laban sa krimen tungo sa isang mapayapa at ligtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa PKG Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Dennis Carinal. Bilang pakikiisa sa advokasya para sa mas malusog na pamayanan, lumahok ang PNP Bicol sa pamayanan, kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa culminating activity ng 51st Nutrition Month na ginanap sa rehiyon. Ang buong detalye ng balita mula kay Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. Dumalo ang Police Regional Office 5 kasama ang iba't ahensya ng pamahalaan sa culminating activity at feeding program bilang bahagi ng pagdiriwang ng 51st Nutrition Month na may temang food security maging priority, sapat na pagkain karapatan natin na ginanap sa Barangay 1 EMS Barrio Covered Court, Legazpi City. Ang bawat kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay nagbigay ng kanilang mensahe ng suporta. Kabilang sa mga lumahok ay ang Philippine National Police na kinatawanan ni Police Major Vanessa Akyatan, Chief Cab FJ God, EMS Barrio Elementary School, 9th Civil Military Operations Battalion, Bureau of Fire Protection, Legazpi City, City Agriculture Office, Philippine Air Force Tactical Operations Group 5 at City Health Office. Sa kanyang talampati, ipinahayag ni Police Major Akyatan ang matibay na paninindigan ng PNP Bicol sa patuloy na pagbibigay ng suporta hindi lamang sa aspeto ng seguridad kundi maging sa mga inisyatibong layunin tugunan ang pangunahing pangangailangan ng bawat pamilyang Bicolano, lalo na ang pagkaroon ng sapat at masustansyang pagkain sa bawat hapagkainan. Nagpaabot din ng pasasalamat si Honorable Veronica Heraldino, punong barangay ng EMS Barrio Barangay 1 Legazpi City, sa lahat ng mga dumalo at nakisa sa selebrasyon. First, thank you very much. Yan po kita digdin. Ngayon po ay July Month of Nutrition. And welcome. Welcome sa ating Month Nutrition. So, ito importante para sa lahat, hindi lang sa bata o kahit sa senior citizen lalo na. Pero sa atin lahat ay importante po ang Nutrition Month. Naging benepisyaryo ng programa ang mga batang may edad 1 taon hanggang 7 taong gulang kung saan tampok ang mga interaktibong gawain at pamimigay ng masustansyang pagkain upang mahikayat ang malusog na kaugalian sa murang edad. Tiniyak ng PNP Bicol ang kanilang patuloy na pakikisa sa paghatid ng mga serbisyong makakatugon sa pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na sa mga kabataan upang mapuksa ang malnutrisyon at maisulong ang mas malusog at mas ligtas na pamumuhay. Mula dito sa probinsya ng Albay, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mercolito B. Lovendino Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Lovendino. Isang dating kasapi ng Communist Terrorist Group o CTG ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad at nagpasyang talikuran ang kilusang armado upang tahakin ang mapayapang pamumuhay. Ibalita mo, Patrolwoman Pearl Crystalline Javier. Nagbalik loob sa pamahalaan ang dating miyembro ng Communist Terrorist Group sa mga tauhan ng Bulacan 2nd Provincial Mobile Force Company sa Barangay Sampaloc, San Rafael, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Ronnie Oplas Albino,
Force Commander ng Bulacan 2nd PMFC ang sumuko na si Carey, 47 anyos, construction worker at residente ng Doña Remedios Trinidad, Bulacan, na dating miyembro ng CTG KLG Sierra Madre Squad 1 at kabilang sa periodical status report list ng 2001. Inilahad ni Carey na taong 1997 nang siya ay nirecruit ng isang kajimi at napilitang sumali sa kilusan dahil sa matinding kahirapan. Inamin niyang lumahok siya sa mga armadong engkwentro sa Sapang Munti at Bulacan-Bulacan at nagsilbi bilang tagasingil ng tinatawag na revolutionary tax. Tuluyan siyang kumalas sa kilusan noong 2002 upang bumuo ng sarili niyang pamilya. Kasabay nito, isinuko rin niya ang isang caliber 38 revolver na baril na walang serial number. Patuloy ang panawagan ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Acting Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, sa publiko na makiisa at makipagtulungan sa pagsukpo ng insurhensya. Hinihikayat din niya ang mga natitirang miyembro at taga-suporta ng CTG na magbalik loob sa pamahalaan, yakapin ang pagbabagong buhay kasama ang kanilang pamilya at maging aktibong taga-suporta ng kapayapaan at kaunlaran sa bansa. Mula dito sa Camp General Alejo S. Santos, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalin Javier, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Sa halip na huli ng isda, iligal na droga ang bitbit ng dalawang mangingisda na nasabat sa isang matagumpay na anti-illegal drug operation sa Dawis, Bohol. Tinatayang halos 14 na milyong halaga ng hiniinalang shabu ang nasamsam mula sa kanila. A 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng dalawang naarestong suspect habang patuloy ang investigasyon upang tukuyin kung may mas malawak pang grupo ang kinilang kinabibilangan. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Annalyn Canoon. Nasabat ng mga otoridad ng halos 14 milyon na halaga na ininalang shabu mula sa dalawang mangingisda sa dinunson na bypass operation sa Purok 1, Barangay Sungkulan, Dawis, Bohol noong 10 ng Hulyo sa taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jomar Pomarejos, Hepe ng Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, Bohol Police Provincial Office and Suspect na si Elias Imer, 39 anyos, at ang kasamahan nito na si Bibieno, 37 anyos, na kapwa-residente ng Purok 3, Barangay Mantataw, Calapi, Bohol. Dakong alauna at 50 na madaling araw na ikinasa ang bypass operation. Ang pinagsanib puwera sa komparatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit, Bohol Police Provincial Office at ang mga tauhan ng Dawis Municipal Police Station at PDEA Bohol na kung saan ay naresto ang nasabing suspect. Nakuha mula sa suspect ang 15 pakete na inalang shabu na aabot sa 2,020 na gramo at may standard drug price na 13,736,000 pesos. Bypass money, cellular phone, weighing scale, 2 Chinese tipa, plastic cellophane at backpack na ginamit bilang lagay ng illegal na droga at isang unit motor bangka na ginamit bilang transportasyon sa sinagawang transaksyon ng illegal na droga. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Dawis Municipal Police Station ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 and 11 Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang operasyon pong ito ay isang klaro na ebidensya ng ating kapulisan sa lalawigan ng Bohol sa pangunguna ni Police Colonel Arnel Banson, ang ating Provincial Director, ay seryoso po sa ating kampanya kontra illegal droga. Isa po itong manifestasyon ng ating kapulisan sa Bohol ay taimtim po at dedikado po sa kampanyang ito. Maraming salamat po sa ating mga kababayan na laging nabibigay ng impormasyon at tumutulong sa ating kapulisan para po matigil na po ang paglaganap ng illegal na droga sa lalawigan ng Bohol. Sa muli po, tayo ay nanawagan sa ating mga kababayan na kung may impormasyon kayo sa mga tao o grupo na involved po sa illegal drugs o shabu o mga drug personality sa inyong lokalidad, huwag po mag-atubiling magsumbong sa pinakamalapit na police station. At pwede po tayong mag-dial din po sa 911 kung gusto niyo pong ma-responde ang isang krimen. Ang
matagumpay na operasyon ay patunay lamang na mga kapulisan na nagpapakita ng kanilang kakayahan, kasanayan sa pagsugpo ng iligal na droga at pagprotekta sa kaligtasan at kaayusan ng mamamayan para sa mapayapa na bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Buong sigla at aktibong partisipasyon mula sa mga estudyante ang bumungad sa isinagawang symposium ng kapulisan sa Antique National School na layuning palakasin ang ugnayan ng PNP at kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay kaalaman sa mahalagang isyong panlipunan. Ang balitang hatid ni Patrolwoman Julibel Alvior sa report. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-30 Police Community Relations Month, matagumpay na nagsagawa ng malawakang symposium ang San Jose de Buenavista Municipal Police Station sa Antique National School. Ito lamang 10 ng Hulyo taong kasalukuyan. Tumalakay sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act, Cybersecurity Awareness, Anti-Bullying, Anti-Rape Law at ang 12 Rights of Filipino Children sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Renato G. Monreal II, Acting Chief of Police, pinangunahan ni Police Lieutenant Cheryl R. Sapenosa, Deputy Chief of Police, ang naturang aktibidad na may kalahok na 240 grade 7 learners mula sa mga section ng Snowdrop, Lotus, Primrose, Mandevilla, Nympia at Jasmine. Naisa katuparan sa tulong ng Guidance and Values Education Department Facilitator ng paaralan sa ilalim ng kanilang Student Formation Program. Layunin ng seminar na ito na bigyan ng sapat na kaalaman ng mga kabataan upang maprotektahan ang kanilang sarili laban sa anumang uri ng pananamantala at paglabag sa kanilang karapatan. Patunay ng aktibong kampanya ng Philippine National Police sa pagpapalawak ng kaalaman sa mga kabataan bilang katuwang sa pagbuo ng mas ligtas, disiplinado at responsableng komunidad alinsunod sa direktiba ni Chief PNP Police General Nicolas D. Torre III dahil sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Alvior, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alvior. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Huli sa akto ang 2 individual na sangkot sa iligal na bentahan ng baril sa ikinasang operasyon sa Marawi City. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa paglaganap ng loose firearms na maaaring magamit sa karahasan at terorismo, lalo na sa mga lugar na may kasaysayan ng kaguluhan. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Maria Senyora Agbuya. Sa ikinasang entrapment operation ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, ang 2 individual na sangkot umano sa pagbebenta ng mga unlicensed firearms sa Marawi City nito lamang 8 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek na sina alias Mamor, 36 at alias Sarip, 34, driver na kapwa Tagalanao del Sur. Nasamsam sa operasyon sa Barangay Mipaga ang 2 M14 US rifles, 2 caliber 5.56 rifles at iba pang ebidensya. Matagal nang minamanmana ng galaw ng 2 dahil sa pagkakasangkot umano sa black market ng armas. Nahaharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 at kasalukuyang nasa kustodiya ng Marawi City Police Station. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng pinaigting ng kampanya ng PNP kontra loose firearms na maaaring magdulot ng karahasan at terorismo. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Senyora Agbuya, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Agbuya. Hindi nakalusot sa mata ng batas ang isang street-level individual matapos siyang madakip sa ikinasang buy-bust operation ng Caraga Police Regional Office. Tinutukan yan ni Patrolwoman Daphne Pasaol. Nagsagawa ng social media awareness ang mga tauhan ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 12 sa mga mag-aaral ng Technical Vocational Livelihood o TVL ng Coronadal Comprehensive High School sa Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. Ito lamang Hulyo taong kasalukuyan.
Pinangunahan ni Police Corporal Fernan Archie Palabrica at Patrolwoman Emelo Pedroso ang nasabing awareness program sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Demetrius E. Taipin, OIC ng RP-CADO 12. Tinalakay sa mga mag-aaral ang mga dapat at hindi dapat ipopost online. Nagbigay din ng mga safety tips kung paano protektahan ang kanilang privacy at personal na mga impormasyon sa social media. Binigyang din ng pagkilala sa fake news at misinformation. Layunin nito na mas paigtingin ang kaalaman ng mga estudyante sa mga banta gaya ng cyberbullying, online scams at identity theft. Hinihikayat din sila na maging responsable at maging maingat sa paggamit ng mga ito. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vina Morales, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Vina Morales. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko po ulit magpasalamat sa masusugid na manonood ng Police News Network at syempre pa sa ating special guest co-host ngayong hapon na si Dr. Evangeline May Castillo Robea, Classic Mrs. Philippines International Global 2025. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na maging special guest co-host dito sa programang itong PNN. Doktora, baka meron kayong gustong batiin o pasalamatan o i-promote, Doktora? Maraming salamat, Police News Network, sa once-in-a-lifetime opportunity at experience dito. Nagpapasalamat din po ako sa organisasyon ng Mrs. Philippines International at sa aking mga fellow queens na kasama ko dito, si Queen Aya, Queen Sally at Queen Ruby. Ako po ay humihingi rin ng inyong suporta para sa aking upcoming Classic Mrs. International Global 2025 pageant sa Kuala Lumpur, Malaysia, come September 1 to 8. Hinihingi ko po sa inyo ang inyong dasal at pag-cheer para sa akin. Pinapasalamatan at binabati ko rin po si Chief PNP Police General Nicolas Torre III, Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, PICAG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Marvin Josaro, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo at para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Nicolas Torre III, at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansang balita. At kami po ay muling nagpapasalamat na huwag niyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Just dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong tagapagbalita, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po si Dr. Evangeline May Castillo Robea, Classic Mrs. Philippines International Global 2025. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.